So welcome guys sa ating market update for this week. So date niya na ay March 24, no? So review natin yung previous week market update natin. Kung ano nangyari sa market, ano yung mga fundamentals, market sentiment, and trade idea, no? So start tayo dito sa gold market, no? So previous market update natin, makita natin dito yung mga trade idea natin na bullish bias tayo sa gold, no? Dahil sa fundamentals, no, and market sentiment, kaya tayo bullish bias. So, makita natin dito nung since March 3, so gold nag-hold above sa 2850 key level. Dito naman nung March 12 naman nag-hold, break above sa 2920 key level, break above 2960, break above 3000 key level, no. So yung fundamental bias natin dito is bullish dahil malakas ang fundamental sa gold, no, kaya tumaas siya. Mostly dahil yan sa fear sentiment sa tariff, no, kaya nagkakaroon ng trade war tension, no. So makita natin yung anticipation natin na mag-continue yung bullish move sa 3000 key level. Makita natin yung bullish move dito last week, no, and na-anticipate rin natin yung pullback na to. Syempre yung market ay hindi lang isang direction na pataas lang, may mga pullback move yan, no. So makita natin nag-pullback siya dito sa previous all-time high, no. Makita natin massive bearish move last week. Makita natin possible i-retest ng gold ang price na ito, 3,000 key level. So sa price na to, so dito maganda maghanap ng buy setup, no. So if nag-retest dito sa 3,000 ay nagkaroon ng bullish momentum, no, nag-hold sa key level na ito, doon maganda mag buy entry, no. Pwedeng swing trade, no, pwede ka mag-hold ng buy position, scalp trade, day trade, no, depende kung ano yung trading style mo. So ayun yung trade idea natin for this week, no. If mag-retest sa 3,000 key level, possible mag-hold above yan, continue bullish bias, and i-retest ulit yung previous high or previous all-time high. May nakuha ba? So mainly yung bias natin sa gold ay bullish pa rin, no, dahil sa market structure, market sentiment, and fundamentals. So if nagkaroon ng fundamental shift, no, or change ng sentiment sa market, no, based sa economic data report or economic news, no, doon tayo possible maghanap ng sell setup if mag-break below dito sa 3,000 key level, no. Possible pa rin yung mag-break yan and magkaroon ng deeper pullback. Kaya kailangan natin mag-adapt sa market, no, kung bullish ba tayo or bearish. No, wag lang tayo mag-stick sa isang bias, no, dahil yung market pwede yan magbago, mag-change ng sentiment and fundamentals. Kaya always adapt tayo sa market sentiment. So, review natin yung economic data report for this week. So, nung Monday meron tayong PMI. So, kanina to. So, mixed data siya, pero overall bullish sa USD. Kung titingnan natin dito sa DXY is nag-form siya ng bullish. Makita natin nag-break sa key level, no, and nag-retest. Nag-retest siya dito sa key level and nag-continue yung bullish move. So sa Tuesday meron tayong consumer confidence. Sa Wednesday may CPI tayo sa UK. Then meron tayong GDP and initial jobless claims sa US. Friday naman sa UK and PCA report sa US. So ayun yung mga key data for this week. So kailangan natin bantayan yan. So ayun yung market update natin for gold and USD fundamentals. And balik tayo sa USD. So nangyari last week dito is, kung titignan natin sa weekly, so nagkaroon ng massive drop ang USD, no, dahil nagkaroon ng USD weakness or USD bearish sentiment, no, for the past week. And right now nagkaroon ng buyers dito, no,
based sa previous market update natin na possible mag-hold above dito ang USD no sa 103.62 or dito. Right now nag-hold siya dito. So since pakita nag-hold siya, possible i-retest tong 104 or 105. So basta mag-hold above dito sa 103. Okay, kung titingnan natin sa weekly, possible talaga mag-pull back pataas ang USD no. Possible mag-pull, possible i-retest yung previous key level sa taas. So right now, overall bearish sentiment yan no. Kung bibase natin sa time frame. So yung bullish move na to is pullback lang siya. Possible pa rin mag-continue yung bearish sentiment. Sa gold naman, nakita natin nagkaroon ng bullish move for this week no. So last week hindi siya nag-retest sa target natin na 73k. Nakita natin pullback higher siya no. Tingnan natin dito, nagkaroon ng pullback move dito sa gold. So pero yung bias pa rin natin is bearish no. Dahil makita natin yung momentum dito is nag-break below sa key level. Malakas pa rin yung bearish momentum no, nag-pullback lang siya for this week no. Possible i-retest tong 91k key level and doon ulit tayo maghanap ng sell opportunity. So yun yung market update natin sa Bitcoin, same pa rin, wala nagbago. USD bullish bias, nag-hold above sa key level. Sa gold bullish bias if mag-hold sa 3,000 key. If mag-break below yan, possible mag-continue bearish move sa gold market since malakas ang USD for this week. So depende yan sa market sentiment. SPH time sa investing no, SPH time yan 24 hour format lang siya. Trading journal natin, makita natin dito, ito gamit natin no. So may mga may setup tayo dito. So yung setup is continuation or pullback. Then market structure, if trending ba yung market or nag-ranging oh. Then yung pair, kung anong market. Makita natin dito yung mga confirmation natin and bias kung bakit tayo nag-entry ng trade. Kung anong oras tayo nag-trade no, timing, and ano yung fundamentals in play. So dito makita natin yung recent trade natin dito sa Nasdaq no, sell trade no. Tingnan natin yung sample ng trade na to. Makita natin nangyari siya 4 AM. Makita natin dyan is meron tayong bullish move sa Nasdaq no, price above key level. So if yung price is above sa key level, dun tayo pwede magkaroon ng pullback move lower. No, kaya may bearish bias tayo and meron tayong sell signal no. Then nagkaroon ng bearish move, then dun tayo nag-entry ng sell position natin dito. So late na yung sell natin pero nag-exit na tayo dito sa baba no. Ayan yung example ng trade natin no, based sa trading system and fundamentals no. So kailangan nyo i-journal yung trade nyo. Yung gamit natin is Notion app no. Sa Notion website yan, pwede kang gumawa ng trading journal mo. So pwede mo gayahin to nung setup natin para pwede natin balikan yung mga previous trades natin, ano yung mga probability, ano yung mga bias confirmation, kung bakit yan nag-entry, kung ano yung timing no, kung anong oras. So dito lang sa MT4 natin meron tayong mga trading system, buy and sell signal. So right now meron tayong setup dito sa USD no, nag pullback siya sa key level no, nag bullish siya.
ni-reject yung key level. Sa gold naman, makita natin continue yung bearish bias. So may buy signal, no? If ganito yung setup, no? Malakas yung bearish momentum. So hindi maganda yung buy setup dito dahil bearish momentum, no? Mas malakas yung mga seller dito. So ito ang example ng buy setup or buy signal, no? Na nagkaroon ng bullish momentum dito based sa candlestick formation. And same rin dito, no? Ito naman sa Nasdaq, pakita natin sa our time frame. Sa 1 hour time frame, makita natin yung bullish move sa US stock market, US index, Nasdaq. So nung Friday pa to last week, may buy signal and makita natin nagtuloy-tuloy siya hanggang ngayon. So malaki yung bullish move sa Nasdaq. Tingnan natin sa market na ito, US. Makita natin dito sa daily, makita natin yung bullish move dito. Above na siya sa key level, hold siya dito sa, kaya continue yung bullish bias. So ayan yung live market update natin sa USD, sa Bitcoin, no? So mag backtest tayo sa gold, no? So itong auto trading na gamit natin based sa signal, yung buy and sell. So makita natin dito yung mga sample ng trades. Makita natin sa 15 minutes time frame, no? Yung entry lang yung EA na to is sa buy signal lang, no? So if may sell signal, di yan mag-enter ng, dahil kaya tayo buy signal lang dahil bullish bias tayo sa gold market. So makita natin mga setup dito, buy signal, nakita natin yung bullish move. Itong buy signal na to is na yung stop loss, buy signal na to is na makita nyo yung entry and exit ng trade. So entry dito, entry dito, buy. Sample ng trades, no? Setup dito. Napakita lang naman dito kung paano gumagana yung buy and sell signal ng trading system, no? Kung gaano ka-accurate siya, kung saan siya madalas na lumalabas, no? Non-repaint. So yung maganda dito is non-repaint siya, hindi siya bumabago ng position. If lumabas siya dyan, dyan lang siya lalabas. For example dito, lalabas lang yan dyan, yung buy signal. Makita natin yung setup is madalas lalabas lang yung buy signal during sa swing low, no? So dito lang siya lalabas. Same rin sa sell signal or sell lang. Question guys sa market update natin sa, so abangan niyo na lang yung key data for this week, no, sa USD. So key data lang naman natin is yung PE sa Friday and meron tayong GDP, no, sa Thursday. And sa pound naman, no, meron tayong CPI inflation data sa Wednesday and GDP naman sa Friday. Dapat alam natin ano yung mga key data, no, kung paano mag-interpret ng data. Kung price in na ba, kung gaano kalakas yung impact. Yan yung market